Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang starfish ay kayang magpatubo muli ng buong braso at sa ilang uri maging buong katawan mula sa isang naputol na bahagi? Kapag nasugatan o inatake, hindi ito natataranta ha. Sa halip, ito ay tumitigil, nagpapahinga at gumagaling. Ang sugat ay hindi wakas kung hindi simula ng renewal. Sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, ibinahagi ni San Pablo ang kanyang tinik sa laman, isang kahinaan na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ngunit sa halip na tanggalin ito, sinabi ng Diyos, sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang kapangyarihan ay nalalantad sa kahinaan. Ang galing, no? Ang galing, no? Natutunan ni Pablo na sa kahinaan at pagtalima, doon lumilitaw ang lakas ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo, sinabi ni Jesus na huwag tayong mabalisa tungkol sa ating buhay. Kung ano ang kakainin, isusuot, o ang patungkol sa bukas. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos ang ating pangangailangan at Siya ay ang nagkakaloob. At ngayon, sa paggunita kay San Luis Gonzaga, nasa kabila ng kanyang mayamang pinagmulan, pinili niya ang buhay, pananalangin at paglilingkod. Sa pagtulong sa mga may sakit sa panahon ng salot, siya ay nahawa at namatay ng bata pa. Ngunit ang kanyang maikling buhay ay naging walang hanggang biyaya. Tulad ng starfish, tulad ni Pablo at ni San Luis, ang ating pagkawasak ay pwedeng maging daan sa ating pagbubuo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pagnilayan po natin ito.